Kabanata 471. Hindi, ngunit mahal, aking asawa. Ilang taon na tayong magkasama. Hindi mo ako iiwan ha. Itinuring ni Easton si Lucy bilang ang huling magandang bagay sa kanyang buhay, dahil ang pamilya ni Lucy ay nasa maayos na kalagayan at may ilang milyong halaga sa mga ari-arian. Bagamat hindi niya kayang humingi ng pera sa kanya, ang mag-asawang Orwell ay mayroon lamang isang anak na babae, na nangangahulugang tatanggap siya ng suporta mula sa kanyang pamilya sa hinaharap hanggat pinakasalan siya nito. Iyon, kasama ang karanasan ng mga loss sa pagninegosyo, ay nagpapaniwala sa kanya na may pag-asa na bumalik hanggat mayroon siyang kaunting pera. Bukod dito, ang mga loss ay walang utang na malaking pera, at ang kabuoang halaga na kanilang inutang ay halos $300,000 ang pinakamarami. Ang halagang iyon ay hindi ganoon kalaki sa mga mata ni Easton, at dahil siya ay isang mahirap na tao, magiging mahirap para sa kanya na magkaroon ng isang magandang babae na tulad ni Lucy upang maging kanyang asawa. Pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa mula noong nakaraang araw, at nang makita niya si Lucy doon sa restaurant, agad siyang nag-ipon ng lakas ng loob na subukang iligtas ang kanilang relasyon. Hehe, wag mo akong tawaging darling. How dare you call me that nung tinulak mo ako sa sahig kahapon? Si Lucy naman ay malamig ang ekspresyon at hindi man lang nagpakita sa kanya ng anumang pagmamahal. Nginitian niya si Easton at sinabing, "Oh, Easton, sa tingin mo kaya mo pa ba akong mahalin ngayon? All else aside, nagagawa mo ba akong i-treat ng masarap na pagkain dito sa restaurant na ito? Marahil ay wala ka pang $100 sa ngayon, kaya saan ka nakakuha ng lakas ng loob na guluhin ako ng ganito?" Napangisi si Cain nang marinig din niya ang sinabi ni Lucy, "Tignan mo ang sarili mo. Hindi mo man magagarantiya ang iyong kaligtasan, ngunit sinusubukan mong guluhin si Lucy. Bakit hindi ka tumingin sa salamin at tingnan kung anong klaseng tao ka na? Pero si Lucy, hindi mo gagawin, at hindi mo naman ako makakalimutan ng ganon kabilis, di ba? Hindi ka ba masaya noong tayo ay magkasama? Di ba sabi mo ako lang ang pakakasalan mo sa buhay na ito?" Umiling si Easton, at determinado pa ring sinubukan at iligtas ang kanyang makakaya. Tinitigan niya nang may pananabik si Lucy at sinabing, "Maniwala ka sa akin, Lucy. Maniwala ka na babalik ako balang araw. Nangako akong magsisikap at yumaman muli. Hindi mo ba naisip na mas magaling ako sa matabang lalaking ito?" Bam! Sa sobrang galit ni Cain ay sinipa niya si Easton sa tiyan at pinalipad ang lalaki ng 2 metro ang layo. "Ano ang ibig mong sabihin na mas magaling ka sa isang matabang tulad ko? Ikaw ay isang fat shamer, anak ka ng tinapa, hindi ba? Mas magaling pa rin ako sa iyo sa maraming aspeto." Ag! Napahawak si Easton sa kanyang tiyan sa sakit at bakas sa kanyang mga mata ang nakakatakot. Hindi niya akalain na ang ganoong kataba ay magkakaroon ng lakas para sipain siya hanggang ngayon sa isang single lang na sipa. Tila nag-training na siya noon at hindi lang basta-bastang taba. "Pumasok na tayo at kumain, babe. Hindi natin dapat sayangin ang ating oras sa mga talunan na tulad niya. Tingnan mo lang siya, hindi ba siya mukhang asong gala?" Niyakap ni Cain ang baywang ni Lucy at sadyang inilagay ang bibig sa tainga nito bilang pagpapakita ng pagmamahal. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Lucy, "Maghintay ka rito. Pupunta ako at kakausapin siya sa huling pagkakataon, kaya susuko siya sa pagsisikap na makipagbalikan sa akin. Ayokong ipagpatuloy niya ang panggugulo sa akin sa susunod. Oo naman, bibigyan kita ng huling pagkakataon para magpaalam sa kanya." Ngumiti si Cain at binitawan si Lucy. Lumapit si Lucy sa kay Easton, na tumingkayad, at sinabi sa kanya, "Sumuko ka na lang, Easton. Sa tingin mo ba ay mas mahusay ka kaysa sa isang matabang lalaki? Maaaring siya ay mataba, ngunit siya ay sobrang mayaman at may isang grupo ng mga thug sa ilalim ng kanyang utos. Paano mo siya ipaglalaban kung wala ka? Nagbayad siya ng buo para sa villa na gusto ko. Maaari mo bang ibigay sa akin iyon?" Ang mga mata ni Lucy ay may hitsura ng panlilibak habang sinabi niya, "Pinasaya niya ako ng 1 oras kagabi. Kaya mo ba yan? Ha ha ha, isa ka lang talunan.
Paano mo naiisip na ikumpara ang iyong sarili sa kanya? Ikaw, hindi ko ini-expect na ganyan ka palang babae. Ilang taon na tayong may relasyon, at ikaw. Inis na pinandilatan ni Easton si Lucy. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Lucy at magpapahid pa ng asin sa kanyang mga sugat sa pamamagitan ng panunuya sa kanya ng ganoong mga pananalita. Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Lucy. Kumuha lang siya ng 10 bucks mula sa kanyang wallet at itinapon ito sa lupa. Well, dahil ilang taon na tayong magkasama, bakit hindi mo ito kunin at uminom ng beer? Ang pagbibigay sa iyo ng pera na ito ay hindi magpapakita sa akin ng ganoong walang puso, tama? Haha. Pagkatapos ay tumalikod na siya nang hindi lumingon sa kanya at naglakad para hawakan ang braso ni Cain nang pumasok sila sa restaurant. Hindi ako pulubi, Lucy. Si Easton ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi habang tinitingnan ang nakakahiyang papel na pera sa lupa. Pinulot niya ito, pinunit sa ilang piraso, at naglakad sa gilid ng kalsada. Nang umahan siya sa isang bench sa gilid ng kalsada, humiga siya doon habang tumutulo ang luha na hindi mapigil sa kanyang mukha. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang matandang lalaki ang nagkataong dumaan sa mga sandaling iyon. Ang matanda ay may puting buhok at puting balbas, at nakasuot siya ng kakaibang mahabang gown na tila hindi bagay sa uso sa lungsod. Napatingin siya kay Easton at hindi niya maiwasang sumimangot. Sok, nakakasakit ka ba ng isang tao, binata? Mukha kang miserable. Iyan ay wala sa iyong negosyo. Napasigaw si Easton sa sobrang galit. Inilagay ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa ulo ni Easton sa ilang sandali at tumango ng may kasiyahan. Hindi masama, mayroon kang talento sa pagkamit ng tagumpay. Anong pambihirang hiyas? Ang matanda noon ay hindi napigil ang mapangiti at magsabi, ang isang bahagi mo ay nawala ng silbi, ngunit mayroon akong gamot dito na makapagpapanumbalik ng iyong pagkalalaki sa dating kaluwalhatian. You can tell na may problema sa katawan ko. Nang marinig yun ni Easton, umupo siya agad at may pagtataka na tingin. Bigyan mo ako ng gamot. Gayunpaman, ngumiti ang matandang lalaki at sinabing, hindi ko maaaring ibigay ang gayong kayamanan sa isang kapritsyo. Dumaan lang ako sa Brookborn, at ibibigay ko sa iyo ang gamot na iyon kung papayag kang maging apprentice ko at sanayin kita sa malalim na kabundukan. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng mga kasanayan sa mundo upang balang araw ay makamit mo ang anumang nais mo. Paano ang tunog na iyon? Napakunot ang noo ni Easton nang marinig iyon. Do ay may talent ba talaga ako? Tumango ang matanda. Pero syempre, paanong mali ang aking paghatol? Saglit na nag-isip si Easton, at isang mahinang kislap ng kalupitan ang lumitaw sa kanyang mga mata habang itinuro niya ang restaurant at sinabi, ang pagiging apprentice mo at pagsasanay kasama mo sa mga bundok ay hindi mukhang masamang ideya, ngunit kailangan mong patunayan ang iyong lakas at patayin ang matabang lalaking iyon sa restaurant. Ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pag-angat ng daliri, nakangiting sabi ng matanda. Pero sigurado ka ba na hindi mo nais na patayin siya gamit ang iyong sariling mga kamay at pagsisihan nila na nasaktan ka? Hindi ba kailangan ko ng mahabang panahon para makamit iyon? Gusto ko siyang mamatay ngayon din. Ang mga mata ni Easton ay puno ng walang pighil na puot habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakangiting tugon ng matanda. Haha, sa magandang pangangatawan at talino mo, wala kang problemang mangibabaw sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn sa loob ng 1 taon basta pumayag kang maging apprentice ko. Isipin mo na lang kung gaano ka katatag sa kalaunan kung sasanayin kita para sa 1 pang 2 o 3 taon. Naakit sa pangako ng kapangyarihan ng matanda, isang kinang ang sumilay sa mga mata ni Easton at tumango siya. Sige, ililibre ko sila sa ngayon. Magkakaroon ako ng maraming oras para makaganti sa kanila kapag natapos ko na ang aking pagsasanay. Pagkatapos ay lumuhad siya at yumuko sa matanda. Guro, mangyaring tanggapin ang alay na ito mula sa iyong baguhan. Kahanga-hanga, ito ay perpekto. Tumango ang matanda bilang kasiyahan. Bibigyan kita ng 1 oras para sabihin ang iyong huling paalam sa iyong pamilya. Kapag natapos na ang oras na iyon, ilalabas kita sa Brookborn. May kailangan akong asikasuhin,
kaya pagkatapos mong sumama sa akin at alisin ito sa daan, maaari na tayong bumalik sa tinitirhan ko upang simulan ang pagsasanay. Itinaas ni Easton ang ulo, tumingin sa matandang nasa harapan niya, at magalang na nagtanong, "Guro, ang pangalan ko ay Easton. Maaari ko bang malaman kung ano ang sa iyo?" Napangiti ang matanda at sinabing, "Ako ang sikat na Sly Doctor, at ang pangalan ko ay Servec." Sa kaway ng palad, gumawa ng maliit na tableta ang matanda at iniabot kay Easton. "Kumain ito, at ang iyong katawan ay dapat gumaling sa loob ng 1 oras o 2. Mayroong kahit isang pagkakataon na ang mga babae ay maaaring matakot sa iyo kapag nakita kanila sa hinaharap." "Salamat, Ginoo." Tumayo si Easton, kinuha ang tableta sa kamay ng lalaki, at nilunok ito sa isang lagok. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa apoy, at pakiramdam niya ay may nakilala siyang isang savant na umiwas sa mata ng lipunan. Ang ganitong pagkakataon ay isang bagay na maaari lamang dumating sa isang tao sa pamamagitan ng tadhana. "Fatso, Lucy, Severin, maghintay lang kayo. Pagbalik ko mula sa aking pagsasanay, papaluhudin ko kayo sa aking harapan at ipapasakop sa akin." Tumingin si Easton sa restaurant, at naikuyom ang kanyang mga kamao, at lihim na sumumpa sa kanyang puso. Hindi nagtagal, iniuwi ni Easton ang matanda. Nagplano siyang magpaalam sa kanyang pamilya at sundan ang matanda na umalis sa malungkot na lungsod ng Brookborn. "Wow, ang sarap!" Masayang nakangiti si Candy habang kinakain niya ang kanyang pagkain. "Haha, sikat ang Brookborn sa barbecue nito. Madalas kaming kumakain ito noong mga estudyante pa kami." Tumawa si Severin, at sinabi kay Candy, "Ngunit hinding-hindi ako maglalakas loob na bisitahin ang mga marangyang restoran noon. Maaaring tumaas ang presyo ng daan-daan para sa isang pagkain na pinagsaluhan ng 2 o 3 tao. Pumupunta kami ng mga kaklase ko sa murang buffet dahil mas affordable." Hindi maiwasan ni Severin na alalahanin ang mga nakaraang araw. Bagaman maaaring mas mahirap siya noon, at nabuhay siya sa kanyang mga araw ng walang pag-aalala at masaya. Walang gaanong peer pressure noon, at ang pagtrato kay Lucy sa isang buffet ay sapat na para magpadala sa kanya sa ibabaw ng buwan. Habang iniisip iyon, hindi niya maiwasang lumingon kay Cain at Lucy. Nagsimulang damaloy ang mga emosyon sa kanyang puso. Isang mahabang panahon ang lumipas mula noon, at ang rimga bagay ay nagbago ng husto na kahit si Lucy ay gusto siyang patayin ngayon. "Ano ang nasa isip mo, Ginoo?" Awkward na tanong ni Candy nang makitang napatigil sa pagsasalita si Severin. Ang tanong nito ay nagpabalik sa katinoan ni Severin habang nakangiting sinabing, "Ay, wala. Naramdaman ko na lang na mabilis na dumating sa iyo ang pagbabago sa mundong ito." "Hehe," ngumiti si Candy at nagtanong, "Do you think so? Dati kang isang estudyante, ngunit ngayon ikaw ay naging aming pinakamataas na pinuno, isang tao sa mga kalalakihan. Ngayon ay maaari kang gumastos sa mga mamahaling bagay nang hindi na kailangang mag-alala. Hindi ba dapat masaya ka?" Tumango si Severin, "Tama ka. Dapat masaya ako. Pagkatapos ng lahat, nangangailangan ng oras upang malaman ang tunay na kalikasan ng isang tao. At ang ilang mga tao ay nagpapakita lamang ng kanilang mga kulay kapag kilala mo sila sa mahabang panahon. Natutuwa akong mapoprotektahan ko ang aking pamilya ngayon, at kontento na ako sa pagpapasaya sa kanila." Mas gumaan ang pakiramdam niya matapos maalala ang kanyang mga magulang, si Diane, at ang kanyang magandang anak na si Celine. "Mag-toast tayo, Supreme Leader." Walang kamalay-malay si Candy na maraming bagay ang naalala ni Severin sa loob lamang ng ilang minuto at inosenteng itinaas ang kanyang wine glass. Ngumiti si Severin at pinaalala, "By the way, don't call me Supreme Leader in public places. Hindi ko gustong marinig iyon ng mga tao, kaya't gawin mo na lang na ni Mr. Severin." "Pero hindi ba't formal din iyon?" Napaisip naman si Candy at saka ngumiti kay Severin. "Parang hindi ka mas matanda sa akin, so how about I just call you Severin? Magiging maayos kaya iyon." Tumango si Severin pagkarinig nito. "Siyempre, tawagin mo na lang akong Severin. Gusto mo bang tawagin kita sa isang palayaw, tulad ng candy bar?"
Hindi nakaimik si Candy. Candy na lang. Ang pagtawag sa akin ng candy bar ay nagpaparamdam sa akin na para akong isang uri ng pop idol. Haha, kaya naman. Tumawa si Severin. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, hindi maiwasan ni Lucy na sumulyap sa mesa ni Severin. Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang makita niya sina Severin at Candy na nagkukwentuhan at masayang nagtatawanan. Ang taong ito ay isang manyak at isang ipokrito para sa pakikipag-date sa ibang mga babae sa likod ng kanyang asawa. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Cain at sinabi niya, "Nagseselos ka ba kay Severin? Hindi ka ba komportable dahil tinanggihan ka niya kahapon at sumama sa ibang babae ngayon?" "Hindi ako nagseselos. Naiinis lang ako. Bakit ang saya-saya niya kasama siya? Ano bang meron siya na wala ako?" Reklamo ni Lucy. Ngumiti si Cain at sinabi, "Maaaring hindi mo ito naiintindihan, ngunit kahit na magaling ka at may figure, mas gusto ng mga lalaki ang mas batang babae kapag mayaman sila. Malamang na mas bata siya sa iyo ng 5 o 6 na taon, kaya may bentahe siya sa kabataan. Kaya malamang mas gusto siya ni Severin." Pagkatapos niyang sabihin iyon, nag-isip siya saglit at sinabing muli, "Sabihin, bakit hindi mo sila kunan ng larawan at ipakita sa asawa ni Severin para maglagay ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila?" "Paano ang tunog na iyon?" Hindi sumang-ayon si Lucy. "I don't think it'll be of any use because Diane is not that petty person. Kung ipapakita ko sa kanya ang larawang iyon, malamang na magagalit siya sa akin dahil sa pagtatangkang maghasik ng kaguluhan, sa halip na nagagalit sa kanya. Kung tutuusin, alam niyang ex-girlfriend niya ako. Nakikita ko. Hindi ko akalain na mag-e-exist pa pala ang mga babaeng maalalahanin." Hindi mapigilan ni Cain na mapangiti ng makahulugan habang sinasabi, "I'm intrigued to meet Severin's wife and find out what kind of person she is." Tuldok. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 475. Hehe, Diane ang pangalan ng asawa niya, at siya ang panganay na anak ng mga Shanahan. Napaka-experience niya sa buhay, at kilala rin siya bilang isang stereotypical cold-hearted businesswoman. Itinuring siya ng maraming mayamang lalaki bilang numero 1 pinakamagandang babae sa Brookborn, kaya malamang na marami sa kanila ang napupuot kay Severin. Malamig nang umisi si Lucy. Maaaring siya ay maganda, ngunit siya ay hindi kapani-paniwalang hangal. Nabuntis niya ang anak ni Severin pagkatapos ng one-night stand, at ang masaklap pa, nagpasya siyang itago ang sanggol. Ang mga Shanahan ay isang third-tier na pamilya lamang noong panahong iyon, at ang kanyang lola ay pinahahalagahan ang kanilang reputasyon ng higit sa lahat. Kaya, ikinwento niya ang buong relasyon ni Severin kay Diane. Lalong humanga si Cain kay Diane nang marinig iyon. "Base sa sinabi mo sa akin, mukhang mabait siyang tao." Iningatan niya ang sanggol, pinalaki ang kanyang anak, at hinintay pa niya si Severin ng 5 taon. Ang ganitong mga babae ay malayo at kakaunti ang makikita sa ngayon. Hindi inaasahan ni Lucy na labis-labis ang papuri ni Cain kay Diane. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Cain. "Seryoso, nagustuhan mo ba siya dahil narinig mo na siya ang pinakamagandang babae sa Brookborn? Super impressed ka sa kanya?" Awkward nang umiti si Cain at nagpaliwanag, "Syempre hindi. Paano ako mai-inlove sa taong hindi ko pa nakikilala? Nakakatuwa ka. Halika na, kumain ka pa, babe." Pagkatapos ay naglagay siya ng pagkain sa plato ni Lucy. Lumipas ang oras, at nang matapos kumain si Severin kasama si Candy, tumayo siya para bayaran ang bill. Nang makita ni Cain na tumayo na si Severin, tumayo din siya at pinunasan ang bibig bago tinanong si Lucy, natapos na ang kanilang pagkain. "Tapos ka na rin ba?" "Tapos na ako. Ngayon ang natitira pang gawin ay hintayin silang umalis para hayaan natin ang iyong mga tauhan na humarap sa kanila." Gusto kong maramdaman ni Severin ang hiya ng panghihinayang matapos akong kutsain kanina. Sabi ni Lucy. Mabilis na naglakad sina Severin at Candy, at pinalibutan sila ng 12-dosenang mga lalaki pagkalabas nila ng restaurant. "Haha, sa tingin mo kaya mong iwanan ang lugar na ito ng isang piraso?
Lumabas si Lucy sa restaurant kasama si Cain at tumabi sila sa isang tabi habang ninisian si Severin. Tumingin si Severin sa kanila at ngumiti, at sinabing, "Hindi ba't minsan tayong lahat ay magkaklase? Bakit kailangang umabot sa ganito? Hindi mo ba iniisip na medyo hindi patas para sa akin kapag tinitrato ko ang lahat sa ilan sa inuman kagabi?" Tumawa si Cain. "I never asked you to treat us to those drinks last night, Severin. Nagpasya kang tretuhin kami nang hindi namin hinihiling. At hindi ko ba sinabi na ako ang manglilibre? Pagkatapos ay nagbayad ka, at halos kapareho iyon ng isang sampal sa mukha ko. Napagtanto mo ba iyon?" Dagdag pa ni Lucy, "Yeah. Gusto mo lang ipakita na mayaman ka, at sa paggawa nito, minamaliit mo si Cain. Mas malala pa kapag tinawag mo siyang fatso. Huwag mo nang isipin ang pag-alis dito ng buhay ngayon." Ilang beses na umawang ang labi ni Severin nang marinig iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lucy, "Ikaw ang pinakamasamang babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Naisip ko na bang patayin ka pagkatapos kung paano mo ako tretuhin kasama ni Easton. Ang ginawa ko lang ay naghiganti sa iyo ng kaunti, at naaalala ko pa rin ang mga masasayang panahon natin sa isa't isa. Palagi akong naniniwala na ginawa ko ang aking makakaya para sa iyo. Inaasahan mo ba talaga na ang babaeng ito ay lalaban sa lahat ng aking mga lalaki?" Tumingin si Cain kay Severin at nagtatakang nagtanong, dahil hindi niya inaasahan na hahayaan ni Severin na kumilos ang blonde na babae. Mahina hong ngumiti si Severin at sinabing, "I don't need to bother with a group of trash like you. Haha, tingnan natin kung magtataas ka ng kamay laban sa amin." Tumango si Cain, saka sinabi sa kanyang mga tauhan, "Talunin ang babaeng iyon hanggang sa hindi na siya makalakad. Huwag magpigil dahil lang sa babae siya. Sa gusto mo." Agad namang pinalibutan ng mga lalaki si Candy. Sok! Malamig na sumangot si Candy. Bilang isang level 9 Grandmaster, matagal na niyang hinahanap ang pagkakataong subukan ang kanyang kakayahan sa isang karapat-dapat na kalaban. Ang ganitong mga pagkakataon ay hindi madalas dumarating, at siya ay nasasabik sa pag-asang sa wakas ay makasali sa isang kalaban sa isang labanan. Bam! 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 Si Candy ang nagkusa na harapin ang kanyang pag-atake ng direkta, at siya ay kumilos ng napakabilis na ang lahat ay pinalipad ng suntok. Ang mga lalaking may pinakamataas na antas ng pagkamit sa grupo ay mga antas ng 3 at antas ng 4 na mga Grandmaster, habang ang iba ay higit sa lahat ay mga elite na manlalaban. Ang gayong mga individual ay hindi kailanman maaaring maging katugman ng isang tulad ni Candy. Wala pang isang minuto, lahat ng lalaki ay nakahandusay sa lupa. Paano kaya iyon? Nanginginig na sabi ni Lucy habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Ito ay isang nakakatakot na tanawin, at hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Hindi ko akalaing magiging ganito kalakas ang babaeng ito. Malamig na ngumiti si Cain at ikinuyom ang kanyang kamao, na nagbunga ng bahagyang puting glow. Isang malalim na master. Umasim ang mukha ni Candy nang makita iyon dahil alam niyang hindi siya bagay sa isang ganoon. "Ano sa tingin mo dito? Natatakot ka ba ngayon?" Nakangiting tanong ni Cain. "Pinabagsak mo ang napakaraming mga tauhan ko, ngunit hindi pa kita papatayin. Pipilayin muna kita, pagkatapos ay huhulihin kita at hahayaan ang iba ko pang mga lalaki na pahirapan ka ng husto. Ito lang ang paraan para mapawi ang galit na nararamdaman ko. Naiintindihan ko kung bakit ang yabang mo kanina. Lumalabas na ikaw ay isang antas 6 na malalim na master. Iyan ay isang mataas na tagumpay na nakuha mo doon." Walang pakialam na sumulyap si Severin kay Cain, at naglakad hanggang kay Candy, at sinabi sa kanya, "Iwan mo sa akin itong higanteng bola-bola." Okay. Tumango si Candy at nagtiwala na magiging maayos ang lahat kung ipapakita ni Severin ang kanyang kamay. "Masasabi mo ba ang level of attainment ko sa pagtingin mo lang sa akin?" Kumunot ang noo ni Cain, at medyo seryoso ang mga mata nito. Kahit na binalutan niya ang kanyang kamao ng espiritual na enerhiya, sinubukan niyang itago ang pagbabago-bago hanggat maaari, at sinumang kalaban ay mahihirapang hulaan ang kanyang natamo kung hindi sila makipagpalitan ng anumang suntok.
Dahil dito, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala dahil nakikita ni Severin ang kanyang natamo, at ganoon pa rin ang kanyang naramdaman kahit na ang kanyang natamo ay isinasaalang-alang na medyo malakas. Walang naintindihan si Lucy, ngunit nadama niya na ang kislap ng kamao ni Cain ay napakalamig at sa gayon ay nasa ilalim ng impresyon na si Cain ay dapat na mas malakas kaysa kay Severin. Siya ay agad na napuno ng kagalakan nang sabihin niya sa kanya, "Patayin mo siya, Cain." Siya ang dahilan kung bakit bumagsak ang iyong mga tauhan. Isang malamig na ngiti ang isinagot ni Cain. "Hindi, gusto ko lang siyang pilayin." Ang lahat ng mga may bagay pagkatapos na makamit ang ganoong antas ng pagkamit ay higit na magdurusa kapag naalis na nila ang lahat sa kanila. Ang pagpaparalisa sa kanya ay mas malupit kaysa anupaman. Gusto kong panuurin niya akong pakasalan ka, at patuloy natin siyang binubuli sa buong buhay niya. Nagningning din ang mga mata ni Lucy nang marinig iyon. Mukhang maganda rin ito, gawin natin ang iyong paraan, kung gayon. Sa palagay mo ba ay talagang kaya mo iyon? Nag-aalangan pa si Severin kung papatayin niya si Cain. Kung tutusin, ilang taon na silang magkaklase, at nagkakaganyan lang siya dahil nasulsulan siya ni Lucy. Nakaramdam ng kaunting malambot na puso si Severin dahil dito. Nakatanggap si Severin ng isang flash ng inspirasyon nang ipahayag ni Cain ang kanyang mga intensyon, at dahil gusto niyang pilayin si Severin, ganoon din ang gagawin ni Severin sa kanya. Kamao sa pagdurog ng bato. Sa sandaling iyon, ang tila napakataba na katawan ni Cain ay naglunsad ng isang biglaang pag-atake, at siya ay kumilos sa bilis ng liwanag habang siya ay lumitaw sa harap ni Severin. Gaya ng inaasahan ng isang antas na anim na malalim na master. Ang bilis niya nakakabaliw. Si Candy, na nakatayo sa likuran ni Severin, ay nagulat sa bilis ni Cain, lalo na't mahirap para sa isang napakataba na makamit ang ganoong bilis. Normal na suntok. Kumunat ang noo ni Severin, na ikuyom ang kamao, at sinuntok si Cain bilang ganti. Mula kay Cain alam kung paano gamitin ang espiritual na enerhiya, ang kanyang lakas ng pag-atake ay tataas ng husto sa ganoong uri ng pamamaraan ng kamao. Maliwanag noon na walang intensyon si Cain na magpakita sa kanya ng anumang awa, at ligtas na ipalagay ng isa na plano niyang saktan si Severin ng isang suntok. Hindi siya gumagamit ng espiritual na enerhiya. Nagpapanggap lang ba siyang Grandmaster nang magsalita siya ng ganito ka-agresibo kanina? Ang kawalan ng ningning sa kamao ni Severin ay lihim na ikinatuwa ni Cain. Pakiramdam niya ay sobra siyang naging maingat kay Severin, dahil kahit nahuhulaan ni Severin ang kanyang attainment level ng tama, parang wala pa si Severin sa level ng Profound Master. Mas magiging madali para sa kanya na talunin si Severin kung ganoon. Bam! Isang bahagyang mapurol na kalabog ang narinig, at sa loob ng ilang segundo, si Cain ay pinalipad pabalik bago bumagsak ng mabigat ilang metro ang layo. Nagpupumiglas lang siyang tumayo nang magluwas siya ng subo ng dugo. Walang duda na siya ay nasugatan na noon. Paano? Bakas ang takot at gulat sa mga mata ni Cain. Hindi niya akalaing si Severin ay maaaring magpadala sa kanya ng paglipad at kahit na masaktan siya nang hindi gumagamit ng anumang espiritual na enerhiya. Sa paghusga mula sa paraan ng pag-unlad ng sitwasyon, ang tagumpay ni Severin ay mas mataas kaysa sa kanya. Matatalo siya ni Severin nang walang kahirap-hirap sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pisikal na lakas. Hindi ito posible. Paano ka malakas? Paulit-ulit na umiling si Cain, at nadama niya na kakaunti ang mga tao sa Brookborn nang maaaring maging katapat niya. Ganon din ang paniniwala niya, inilapat kay Severin, kahit na ang huli ay maaaring tumanggap ng pagtuturo mula sa ilang malakas na individual habang nasa bilangguan. Sa kasamaang palad para kay Cain, ang mga paniniwalang iyon ay hindi maaaring malayo sa katotohanan. Anong gagawin natin ngayon, Cain? Nangangahulugan ba ito na hindi ka rin katugma para sa kanya? Sa sobrang takot ni Lucy ay namutla ang mukha niya at agad siyang tumakbo para magtago sa likod ni Cain. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng masasamang salita na ginawa ni Lucy kay Severin kanina, hindi na dapat magtaka na magpasya si Severin na parusahan siya kapag tapos na siya kay Cain. Sa sobrang lakas na mayroon si Severin,
walang makakagawa sa kanya kahit na pumatay siya ng tao sa Brookborn. Siya ay masyado siyang malakas. Kinagat ni Cain ang kanyang mga ngipin at nagsalita sa seryosong tono. Dahan-daang lumapit sa kanya si Severin at nakangising sinabing, nabigyan na kita ng pagkakataon, Cain, ngunit nakakalungkot na hindi mo ito pinapahalagahan. Dahil ang pagkakaibigan natin noon ay walang halaga sa iyo, kung gayon hindi mo ako masisisi kung bakit kailangan kong gawin ito sa iyo. Anong balak mong gawin, Severin? Ipapaalam ko sa iyo na mayroon akong malakas na taga-suporta. Mamatay ka kung ikaw ay patayin ako. Pagkatapos magngangat ng ngipin si Cain, mabilis siyang naglabas ng isang tanda, at sinabi, nakikita mo ba ito? Isa akong helmsman ng Cherrydom Slasher Gang. Gagawa ka ng kalaban sa buong gang kung hahawakan mo ako, at sa oras na iyon, parang patay ka na. Nadagdagan ang kumpiyansa ni Lucy nang marinig niya ang sinabi ni Cain at agad niyang sinabi, narinig mo ba iyon? Ang aking lalaki ay may isang malakas na taga-suporta. Dapat ay lumuhad ka at humihingi ng tawad sa aming dalawa ngayon kung mayroon kang sentido kumon. Who knows, baka mapatawad ka namin since classmates mo kami dati. Hindi napigilan ni Severin ang matawa nang marinig iyon. Cherrydom, nagpunta ka sa bansang iyon. Ikinalulungkot ko, ngunit pinakaayaw ko ang Cherrydom. Akala mo ba matatakot ako sa isang gang mula sa isang maliit na lugar na ganoon? Aniya habang dahan-daang lumapit kay Cain. Ikaw ang humihingi nito. Ang kawalang galang ni Severin ay nagudyok kay Cain sa pagkuyom ng kanyang kamao at pagmamadali upang salakayin si Severin. Bahagyang umiwas si Severin, at madaling umiwas sa kanyang kalaban, at hinampas ng kanyang palad ang core ng enerhiya ng kalaban. Si Cain ay pinadalang lumipad muli, at ang lalim ng kanyang energy core ay napunit kaagad. Bumagsak siya sa lupa at nagsuka ng dugo habang ang sulok ng labi ay kumikibot ng walang tigil. Ikaw, anak ka ng tinapa, how dare you destroy my achieve? Tumingin si Cain sa langit na may puot at hinanakit. Isang galaw lang ang kailangan ni Severin para sirain ang kanyang natamo, na nangangahulugan na baka hindi na siya makapaglinang sa hinaharap. Ang kanyang pisikal na fitness ay maaaring mas malakas kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong tao, ngunit ang kakulangan ng espiritual na enerhiya ay humadlang sa kanya na sumailalim sa anumang attainment training. Bilang resulta, magkakaroon lamang siya ng lakas ng pakikipaglaban ng isang Grandmaster sa pinakamahusay. Sa sobrang takot ni Lucy ay nanghina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa nang hindi alam ang gagawin. Hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng taong maasahan niya sa wakas, at hindi niya inaasahan na magiging hindi siya maaasahan kaya ganoon kadaling talunin siya ni Severin. Lumapit si Severin kay Cain at sinabing may malamig na ngiti, bakit hindi ako maglakas loob na gawin iyon? Hindi mo ba nais na sirain din ang aking paggamit? Pinatikim ko lang sa iyo ang sarili mong gamot. Pagkatapos ay pilit niyang tinadyakan ang binti ni Cain. Bas again. Arg! Napaungol si Cain sa sakit habang nangangatog ang kanyang tuhod. Malamang ma-disable ka pagkatapos nito, hehe. I don't mind spotting your life, but don't ever na magpakita sa harap ko ulit. Umalis ka sa aking paningin, kung hindi ako magdadalawang isip na gumawa ng mas masahol pa kung susubukan mo na naman akong guluhin. Matapos bigyan ng mahigpit na babala si Cain, tumingin si Severin kay Lucy at dahan-daang naglakad palapit sa kanya. Hindi, wag kang lalapit sa akin. Hindi, tumigil ka. Sa sobrang takot ni Lucy ay nagsalita siya sa nanginginig na boses at tumayo upang subukang tumakbo palayo. Ngunit ang takot ay labis na ang kanyang mga binti ay nanginginig ng husto at siya ay natatakot na maglakad. Nakikiusap ako, Severin, huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat basta huwag mo lang akong patayin. Sabi ni Lucy na nanginginig habang lumalapit si Severin sa kanya at nakatayong matayog sa kanyang harapan. Hindi napigilan ni Severin na matuwa nang makita kung gaano katakot si Lucy. Kung tutusin, mukhang miserable siya para sa isang taong naunang nangakong papatayin siya noong araw na iyon. Ay, Lucy, gaano ka ba ang maaari mong iyuko?
Sa totoo lang naisip mo bang may magagawa ka para sa akin na kukumbinsihin akong palayain ka? Malamig na ngumiti si Severin na may bahid ng panghahamak sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Lucy ang kanyang neckline para ipakita ang kanyang cleavage at sinabing, all I have is my body. Maaari ko itong ibigay sa iyo kung gusto mo, ngunit mangyaring huwag mo lang akong patayin. Promise hindi ko sasabihin sa asawa mo. Anak ka ng tinapa. Malamig na sumulyap sa kanya si Severin at sinabing, nakakasuklam ka sa akin, at gusto kong magbulag-bulagan sa pagtingin sa katawan mo. Matapos maipaliwanag ang kanyang punto, si Severin ay tumingin sa pamilyar na mukha sa kawalan ng pag-asa at sa wakas ay sinabi, hindi kita papatayin dahil ikaw ay isang babae at pakiramdam ko ay nasa ilalim ako ng isang walang kapangyarihan na bitch na tulad mo. Gusto ko lang sampalin mo ang sarili mo ng 20 beses. Oo okay, ako. Gagawin ko ngayon din. Agad na gumaan ang loob ni Lucy matapos marinig na walang balak si Severin na patayin siya. Ang pagiging makaligtas sa sarili ay isang pagpapala sa sarili nito. Hindi na naghintay pa, sinimulan ni Lucy na sampalan ang sarili ng 20 beses sa isang tuloy-tuloy na ritmo. Hindi napigilan ni Severin na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang sarili nitong sinampal ang sarili. Pagkatapos ay tiningnan niya ang oras at sinabi kay Candy, I think it's about time we start heading to the rendezvous point. Pagkatapos, umalis na sila at lumabas ng restaurant. Ano ang pakiramdam mo, Cain? Ayos ka lang ba? Medyo natahimik si Lucy pagkaalis ni Severin at agad na tumakbo para tingnan ang kalagayan ni Cain. Narinig ni Cain ang kanyang mga ngipin, at siya ay mukhang nakakatakot sa kanyang mga ugat na lumalabas sa kanyang noo dahil sa sakit. How dare that bastard destroy my attainment and break one of my legs? Sisiguraduhin kong mapapatay ko siya balang araw. Sabi ni Cain na nakakuyom ang panga. Anong gagawin natin ngayon? Si Lucy ay nasa kawalan. Kung tutusin, makakaalis siya kapag namatay si Cain, lalo na't nakakuha na siya ng vilya mula rito. Dahil siya ay buhay, natural na hindi siya pababayaan ni Lucy sa pagkakataong iyon dahil sa kung gaano siya kayaman. Higit pa rito, helmsman siya ng slasher gang, at magiging mahirap para sa kanya kung siya at ang kanyang gang ay pahihirapan siya sa hinaharap. Don't worry, papatayin ko ang bastard na yan sooner or later. Kinagat ni Cain ang kanyang bagang at inilabas ang kanyang cellphone. Ang ilan sa aking mga tauhan ay hindi sumama sa amin ngayon, kaya tatawagan ko ang mga taong iyon at sasabihin sa kanila na ipadala ako sa ospital. Ipapatingnan ko rin sa kanila ang katawan ko. Papatayin ko talaga si Severin kapag gumaling na ang mga sugat ko. Kabanata 480. Sigurado ka bang gusto mong maghiganti kay Severin? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kalakas? Nagsisimula ng makaramdam ng takot si Lucy sa lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay hindi naging maganda para kay Edward, Easton, at sinumang nag-udyok kay Severin. Naramdaman pa niya na may kinalaman siya sa pagpapabagsak ng Draco Hall sa mga Chavez ng biglaan. Malamang na hindi siya pinatay ni Severin dahil ilang taon ring magkarelasyon sila, at walang kasiguraduhan na ililigtas pa rin siya ni Severin kung mabigurin ang susunod nilang pagtatangka na patayin siya. Sabi ni Cain na may malamig na ngiti, wala kang ideya kung gaano kalakas ang slasher gang at kung gaano karaming malalakas na individual ang naroroon. Isa lang akong mahinang timon, at ang dahilan kung bakit ko nagawang masecure ang posisyon na iyon ay dahil gumastos ako ng maraming pera para mabili ang status na iyon. Ang slasher gang ay higit na nakakatakot kaysa sa mga gang sa Brookborn dahil ang kanilang organisasyon ay napakalakas na sumasaklaw sa buong mundo. Ang sarap pakinggan. Dapat tayong tumawag ng isang tao at ipadala ka sa ospital ngayon din. Nakahinga ng maluwag si Lucy nang marinig niya ang mga katiyakan ni Cain. She then gritted his teeth and said, Severin deserves to die. Ang pagsira sa iyong natamo ay magkakaroon ng epekto sa iyo sa buong buhay mo. Tumingin si Cain kay Lucy at hindi maiwasang magtanong, hindi mo ako hahamakin kung ako ay magiging lumpo sa hinaharap, hindi ba? Hindi, syempre hindi. Di ba sabi ko magpapakasal ako sa iyo? Agad na ibinigay sa kanya ni Lucy ang kanyang panata,
At alam niya na magkakaroon siya ng napakaraming paraan ng pagpatay sa kanya dahil sa kung gaano kalakas ang slasher gang. Magkakaroon pa rin siya ng disenteng buhay sa isang lalaking lumpo basta may pera ito. Sa sandaling iyon, maraming sasakyan ang nakaparada sa labas ng isang bakuran. Bumaba si Mick mula sa isa sa mga sasakyan, kasama si Menkel, ang pangalawang elder ng Blood Gang, at 40+ elite fighter mula sa Moss Hall. Leader ng gang, mga matatanda, nandito na kayong lahat. Lumabas si Lauren at agad na humakbang para salubungin sila. Pagkakita pa lang ni Mick kay Lauren, tinanong niya agad ito, "Candy isn't in any danger, is she? Nakontak ka na ba ni Severin?" Sinulya pa ni Lauren si Menkel, na nakatayo sa tabi ni Mick, bago sinabing, "Hindi. Sinabi lang niya sa akin na dalhin ang iyong mga tauhan sa kakahuyan sa labas ng lungsod. Gusto niyang harapin ang lahat ng sabay-sabay kaya hindi na natin kailangang magpadala ng mga tao para guluhin siya." Sumpain siya. Naikuyong ni Mick ang kanyang kamao at sinabing, "He has some guts kidnapping my daughter and threatening me." Sa tabi nila, sinabi ni Menkel, "Inagaw niya si Candy kagabi, at natatakot ako na marahil ay nagkaroon siya ng napakahirap na gabi sa kanya. Isipin mo ito, bakit hindi siya magnanasa kung siya ay isang maputi ang balat, at magandang babae na may kamanghamanghang figura upang talunin?" Lalong nabalisa si Mick nang marinig iyon at agad na sinabing, "Damn it. Papatayin ko siya kapag naglagay siya ng daliri sa isang hibla ng buhok niya." Kumunot ang noo ni Menkel at sinabing, "Hindi mo ba siya dapat patayin kung hinawakan man niya o hindi ang iyong anak noon?" Medyo natigilan si Mick matapos marinig iyon. "Papatayin ko siya sa alinmang paraan, ngunit kung hinawakan niya ang aking anak, pahihirapan ko siya ng husto bago ko siya patayin para mamatay siya sa mas masamang paraan na posible." Nang makita ni Lauren ang kanyang reaksyon, nag-alala si Lauren na baka magalit siya ng husto, kaya agad niya itong inaliw at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Ginoo. Sigurado akong magiging maayos si Candy. Si Severin ay mukhang mas mabait kaysa sa karamihan ng mga tao, at hindi ko tinuturing na isa siyang manyak." Sana nga, nakahinga ng maluwag si Mick matapos marinig ang sinabi ni Lauren. Pinag-isipan ni Menkel ang kanilang ginawa. "Lauren, dapat alam mo kung saan tumutuloy si Severin, di ba? Dalhin mo kami doon. Aalis siya sa lungsod para salubungin tayo, kaya pumunta tayo sa kanyang tahanan at kidnapin ang kanyang pamilya. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos nito."